Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa kwento ni Manang. Dito kung saan ang bawat kwento ay puno ng aral, hiwaga at damdaming siguradong tatatak sa puso mo. Kung mahilig ka sa mga makabuluhang kwento, alamat, misteryo at buhay na puno ng emosyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. Sa gilid ng isang tahimik na baryo kung saan ang hangin ay tila may dalang mga lihim at ang mga puno ay waring nagbubulong sa isa't isa, naninirahan ang isang matandang albularyo na kinikilala ng lahat bilang si Mang Elias. Hindi siya mayaman. Ang kanyang kubo ay yari sa lumang kahoy at pawid, nakatayo sa pagitan ng masukal na damuhan at ng gilid ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanyang payak na pamumuhay, walang sino man sa baryo ang hindi nakakakilala sa kanyang pangalan. Kapag may batang nilalagnat na hindi mapababa ng karaniwang gamot, si Mang Elias ang tinatawag. Kapag may magsasakang tila sinasapian ng hindi maipaliwanag na takot tuwing dapit hapon, siya rin ang hinahanap. At kapag may mga bulong-bulungan tungkol sa mga aninong gumagala sa kagubatan, iisa lamang ang pangalan na binabanggit ng lahat, ang matandang albularyo. Tahimik siyang tao, bihira siyang magsalita nang walang dahilan. Ngunit sa tuwing siya'y magsasalita, ang kanyang mga salita ay may bigat. Parang bawat kataga ay hinugot mula sa karanasan, mula sa sakit at mula sa mga lihim na hindi basta nauunawaan ng karaniwang tao. Tuwing madaling araw, makikita si Mang Elias na naglalakad papasok sa kagubatan. May dala siyang maliit na sisidlan at isang lumang supot na yari sa tela. Doon niya kinukuha ang mga halamang gamot, mga ugat, dahon at bulaklak na tila walang halaga sa iba, ngunit sa kanyang mga kamay ay nagiging lunas sa karamdaman. Ngunit hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit siya pumapasok sa kagubatan. May mga bagay sa loob ng kagubatan na hindi nakikita ng karaniwang mata. At si Mang Elias ay isa sa iilang nakakakita. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang nawawala sa mga dahon, may dumating sa kanyang kubo, isang batang babae na nanginginig sa takot. "Lolo, tulungan niyo po ako," nanginginig niyang sabi. Napatingin si Mang Elias sa bata. Maputla ito at ang kanyang mga mata ay tila may kinatatakutang hindi niya maipaliwanag. "Anong nangyari?" mahinahon niyang tanong. "Ang nanay ko po, hindi na siya tulad ng dati," sagot ng bata habang unti-unting tumutulo ang kanyang luha. Parang may ibang nakatira sa kanya. Nanahimik si Mang Elias. Hindi na bago sa kanya ang ganitong kwento. Ngunit sa bawat pagkakataon na may humihingi ng tulong, hindi nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay kayang ipanalo. Tumayo siya at kinuha ang kanyang supot. Isa-isa niyang inilagay ang mga gamit, mga tuyong dahon, isang maliit na bote ng langis at isang lumang anting-anting na matagal na niyang hindi ginagamit. "Dalhin mo ako sa inyo," maikli niyang sabi. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng bata, unti-unting dumidilim ang paligid kahit na umaga pa lamang. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga ibon ay tila nagsitigil sa pag-awit. Nararamdaman niyon ni Mang Elias, may presensya. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Pagdating nila sa bahay, agad niyang narinig ang mahinang ungol mula sa loob. Hindi iyon karaniwang daing ng may sakit. Ito ay parang may halong galit at paghihirap. Pumasok siya. Sa loob, nakita niya ang ina ng bata na nakahiga sa banig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang ina. Madilim, malalim, at puno
ng puot. "Umalis ka," bulong ng babae, ngunit ang boses ay hindi kanya. Humigpit ang hawak ni Mang Elias sa kanyang supot. "Hindi ka nararapat dito," mariin niyang sabi. Biglang napangiti ang babae, isang ngiting hindi likas. "At ikaw, matagal na kitang hinihintay," sagot nito. Sa sandaling iyon, alam ni Mang Elias na hindi ito simpleng kaso. Ito ay isang paanyaya, isang hamon, at marahil, isang pagbabalik ng nakaraan na matagal na niyang tinakasan. Saglit siyang napapikit. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, mga aninong pilit niyang kinalimutan, mga pagkakamaling hindi na mababawi, at mga pangakong hindi niya natupad. Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na ang pag-aalinlangan. Isa lamang siyang matandang albularyo sa paningin ng iba. Ngunit sa loob ng kagubatan, siya ang bantay. At ang laban na ito ay hindi niya maaaring takasan. Nanatiling tahimik ang loob ng bahay, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi payapa. Ito'y mabigat, tila may nagbabantang pumutok anumang sandali. Nakaupo sa tabi ng banig si Mang Elias, nakatitig sa babaeng nakahandusay habang ang bata ay nakasiksik sa sulok, pilit pinipigilan ang paghikbi. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Tila pati ang oras ay huminto. "Hindi ikaw ang may-ari ng katawang iyan," mahinahong wika ni Mang Elias, habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang supot. Ngunit ang babaeng nasa kanyang harapan ay muling napangiti, mas malawak, mas malamig. "Pag-aari?" Mahinang ulit nito, ngunit ang tinig ay may halong panunuya. "Matagal na itong akin bago pa siya isinilang." Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Elias. Hindi iyon pangkaraniwang sagot. Ang mga nilalang na sumasapi ay kadalasang nagsisinungaling, naglilihim o nananakot. Ngunit ang isang tulad nito, nagsasalita na parang may karapatan, ay bihira at mas mapanganib. Ipinahid niya ang langis sa kanyang palad at marahang inilapat sa noo ng babae. Agad itong napangiwi, ngunit hindi sumigaw. Sa halip, tumitig ito ng diretso sa kanyang mga mata. "At akala mo ba, hindi kita kilala, Elias?" Napatigil siya. Sa loob ng maraming taon, halos walang tumatawag sa kanyang tunay na pangalan. Para sa karamihan, siya ay si Mang Elias, ang albularyo, ang manggagamot, ang tahimik na matanda sa gilid ng baryo. Ngunit ang paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan, may lalim, may bigat, at may kasamang alaalang pilit niyang ibinaon sa limot. "Kung kilala mo ako," sagot niya, pilit pinatatag ang kanyang tinig, "dapat alam mong hindi ako umatras." Biglang napakuyom ang kamay ng babae. Ang kanyang katawan ay bahagyang nag-angat na parang may puwersang humihila mula sa loob. "Hindi ka umatras," bulong nito, "pero tumalikod ka." Parang may malamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Sa sulok, ang bata ay tuluyang napaiyak. "Lolo, natatakot po ako." Napalingon si Mang Elias. Saglit niyang nakita ang sarili sa mga mata ng bata. Isang taong inaasahan, isang taong kailangang maging matatag kahit ang loob ay unti-unting nadudurog. "Walang mangyayari sa nanay mo," mahinahon niyang sabi. "Narito ako." Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi iyon sapat. Muling bumaling si Mang Elias sa babae. Inilabas niya ang isang piraso ng tela na may nakaguhit na mga simbolo at marahang inilatag ito sa ibabaw ng dibdib nito. Sa sandaling dumikit ang tela, biglang napasinghap ang babae. Ngunit hindi ito ang karaniwang reaksyon ng isang sinasapian. Ito ay parang galit.
Matagal kitang hinintay, muli nitong sabi. Ngayon ay mas malinaw ang tinig. At ngayon, hindi ka na makakatakas. Hindi ako tumatakas, mariing sagot ni Mang Elias. Tinapos ko na ang dapat tapusin noon pa. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, tumawa ang babae. Isang mababang tawa na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan, sa mga ugat ng lupa, sa mga aninong hindi naaabot ng liwanag. Kung tinapos mo na, bulong nito, bakit ako narito? Hindi agad nakasagot si Mang Elias. Dahil sa kabila ng kanyang pagtanggi, may bahagi sa kanya na nakakaalam ng katotohanan. May mga bagay na hindi natatapos sa pagtalikod. May mga kasalanan na hindi nabubura ng paglipas ng panahon. At may mga nilalang na hindi kailanman nakakalimot. Biglang umalo ng hangin sa loob ng bahay. Ang apoy sa maliit na lampara ay kumurap at ang mga anino sa dingding ay tila gumalaw ng may sariling buhay. Nararamdaman na niya ito. Hindi lamang iisa ang presensya. May iba pa. Mula sa labas, narinig ang mahinang kaluskos ng mga dahon, parang may mga paa na marahang lumalakad sa paligid ng bahay. Dumilim ang kanyang paningin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unti-unting pagbabalik ng mga alaala. Isang gabi, isang ritual, isang pagkakamali. At ngayon, patuloy ng nilalang, oras na para maningil. Huminga ng malalim si Mang Elias. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang anting-anting at ipinikit sandali ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi lamang siya isang albularyo na gumagamot. Siya ay isang lalaking haharap sa sariling nakaraan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya maaaring umatras. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kung ako ang hinahanap mo, mariin niyang sabi, ako ang kaharap mo. Ang hangin ay biglang tumigil. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi gumalaw si Mang Elias. Sa harap niya, ang babaeng sinasapian ay tila naging tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Ang kanyang dibdib ay marahang umaangat at bumababa, ngunit ang presensyang naninirahan sa loob nito ay hindi nagpapahinga. Ito'y nagmamasid, naghihintay. Sa labas ng bahay, patuloy ang mahinang kaluskos. Hindi iyon hangin. Hindi iyon hayop. Ito ay mga nilalang na alam ni Mang Elias, mga nilalang na matagal na niyang iniwasan. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumabas ka muna, mahinahon niyang utos sa bata, kahit na ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. Huwag kang lalayo, manatili ka lang sa liwanag. Nagatubili ang bata, ngunit sa bigat ng sitwasyon, sumunod din ito. Nang tuluyang makalabas ang bata, isinara ni Mang Elias ang pinto. Ngayon silang dalawa na lamang. At kung ano man ang nasa loob ng babaeng iyon. Huminga siya ng malalim at muling hinawakan ng kanyang anting-anting, isang lumang piraso ng kahoy na may ukit na hindi na mabasa ng karaniwang mata. Ito ang isa sa iilang bagay na natira mula sa kanyang nakaraan. Isang paalala, isang sumpa. Oh, iyan, bulong ng nilalang sa loob ng babae. Hindi mo pa pala itinapon. Hindi lahat ng bagay ay dapat itapon, sagot ni Mang Elias. May mga bagay na kailangang dalhin para hindi na maulit. Biglang bumukas ang mga mata ng babae, mas malalim, mas madilim. Ngunit naulit pa rin, mariin nitong sagot. At sa isang iglap, sumiklab ang hangin sa loob ng silid.
Parang may puwersang humila sa mga sulok ng bahay. Ang mga dahon na nakasabit sa kisame ay nag-ugoy at ang lampara ay muntik ng mamatay. Napaatras si Mang Elias ng isang hakbang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng enerhiyang kanyang naramdaman. Hindi na ito simpleng pagsapi. Ito ay konektado sa kanya. At alam mo kung bakit? Tanong ng nilalang. Ngayon ay mas malinaw, mas matalas ang tinig dahil hindi mo tinapos ang sinimulan mo. Pumikit si Mang Elias. At sa sandaling iyon, bumalik ang alaala. Maraming taon na ang nakalipas. Bata pa si Elias noon, hindi pa Mang, hindi pa kinikilalang albularyo. Isa lamang siyang alagad ng isang matandang manggagamot na naninirahan sa loob ng kagubatan. Ang kanyang guro, mahigpit, tahimik at may kaalamang hindi basta ibinabahagi ang nagturo sa kanya ng lahat. Mga halamang gamot, mga dasal. At ang mas madilim na bahagi ng kanilang sining. Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay masama, minsang sinabi ng kanyang guro, ngunit hindi rin lahat ay dapat pagkatiwalaan. Ngunit bata si Elias noon, at ang kabataan ay madalas may kasamang kapusukan. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng ulap, may narinig siyang bulong sa gitna ng kagubatan. Isang tinig na tila humihingi ng tulong. Sinundan niya ito. Sa ilalim ng isang matandang puno, nakita niya ang isang anyong anino, nakagapos, nanghihina at tila naghihintay ng kalayaan. "Palayain mo ako," bulong nito. At nang sandaling iyon, hindi siya nag-isip. Hindi siya nagtanong. Tinanggal niya ang mga palatandaan ng pagkakagapos. Pinakawalan niya ito. Biglang napadilat si Mang Elias. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Naalala mo na?" tanong ng nilalang, halos may kasamang ngiti sa boses. "Hindi ko alam noon kung ano ka," mahina niyang sagot. "Pero alam mo na ngayon," tugon nito. Tahimik siyang napayuko. Dahil iyon ang katotohanan. Ang nilalang na pinakawalan niya ay hindi kailanman bumalik sa kung saan ito nanggaling. Sa halip na natili ito. Lumakas. At ngayon, bumalik. Hindi bilang isang ligaw na anino, kundi bilang isang puot na may layunin. "Hindi mo ako tinulungan," maring sabi ng nilalang. "Pinakawalan mo ako sa mundong hindi ko na dapat ginagalawan. At sinira mo ang marami," sagot ni Mang Elias. Unti-unting tumitigas ang kanyang tinig. "Mga buhay na hindi mo na ibinalik." Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, "Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat," bulong nito. Biglang napaarko ang katawan ng babae. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa hangin na parang may hinahawakang hindi nakikita. At sa paligid, narinig ni Mang Elias ang mga bulong. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Mga tinig na puno ng galit, lungkot at paghihiganti. Ang mga anino sa labas ay papalapit na. Humigpit ang hawak ni Mang Elias sa kanyang anting-anting. "Kung ako ang pinagmulan nito," bulong niya sa sarili, "ako rin ang wakas." Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Sa pagkakataong ito, hindi bilang manggagamot, kundi bilang taong handang harapin ang kasalanang matagal niyang tinakasan. "At hindi na kita hahayaang makapanakit pa," mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, muling kumulog ang hangin. At ang dilim ay tuluyang bumalot sa kanilang dalawa. Ang dilim na bumalot sa loob ng bahay ay hindi pangkaraniwan.
Hindi ito simpleng kawalan ng liwanag. Ito'y tila may sariling bigat, parang usok na dahan-dahang pumapasok sa bawat sulok ng silid. Ang mga aninong gumagapang sa dingding ay hindi na sumusunod sa apoy ng lampara. Sila'y kumikilos ng may sariling kalooban. Sa gitna nito, nanatiling nakatayo si Mang Elias. Tahimik, matatag. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang pintig ng kanyang puso ay unti-unting bumibilis. Naririnig niya ang mga bulong, mga tinig na nagmumula sa kung saan, hindi malinaw kung sa labas, sa loob, o sa mismong hangin na kanyang nilalanghap. Elias, hindi mo kami iniligtas. Iniwan mo kami. Napapikit siya. Ang bawat tinig ay parang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang alaala. Mga mukha, mga pangalan, mga pangyayaring matagal na niyang pilit nilimot. Hindi lahat ay kasalanan ko, bulong niya halos hindi marinig. Ngunit agad siyang sinagot ng mga tinig. Ngunit ikaw ang nagsimula. Biglang lumamig ang hangin. Sa harap niya, ang babaeng nakahandusay ay unti-unting umangat ang katawan, hindi sa paraang natural, kundi parang may puwersang humihila pataas mula sa likod nito. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid at muli ngumiti. Hindi lang ako ang narito, Elias, sabi ng nilalang, dinala ko sila. Isang malakas na hampas ng hangin ang umaling-aungaw sa loob ng bahay. Napalingon si Mang Elias sa mga sulok ng silid at doon niya nakita ang mga anino. Hindi na lamang sila hugis sa dingding. Sila ay naging mas malinaw, mga anyong hindi ganap na tao, ngunit may mga mata, may galaw at may galit. Dahan-dahan silang lumalapit. Parang mga alaala na ayaw ng manatiling nakatago. Humigpit ang hawak ni Mang Elias sa kanyang anting-anting. Inilapit niya ito sa kanyang dibdib at marahang binigkas ang isang dasal, isang lumang panalangin na itinuro sa kanya ng kanyang guro. Unti-unting kumurap ang liwanag ng lampara. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, ang hangin ay tila napipigil. Ngunit hindi ito sapat. Isang anino ang biglang sumugod. Napaatras si Mang Elias, ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang isang pulbos mula sa kanyang supot at ibinato sa hangin. Sa sandaling kumalat ito, may isang mahinang sigaw ang umalingaw-ngaw. Napaurong ang anino, ngunit hindi ito naglaho. Sa halip, mas lalo lamang itong nagdilim. Akala mo ba kaya mo kaming itaboy? Tanong ng nilalang sa loob ng babae. Ngayon ay may halong pangungutya. Hindi na kami ang dati mong kinakalaban. Hindi rin ako ang dati ninyong kaharap, sagot ni Mang Elias, kahit na ang kanyang boses ay bahagyang nagiging mabigat. Ngunit sa kanyang isip, alam niya, totoo ang sinabi ng nilalang. Hindi na niya kayang lumaban tulad ng dati. Ang kanyang katawan ay matanda na. Ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng dati. At ang mga kalaban na kanyang kinakaharap ngayon ay mas malakas kaysa noong una. Biglang nagsabay-sabay ang paglapit ng mga anino. Ang silid ay tila sumikip. Ang hangin ay naging mabigat. At sa bawat hakbang nila, nararamdaman ni Mang Elias ang unti-unting paghila sa kanyang lakas. Lumuhod siya ng bahagya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagod. Hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Hanggang dito na lang ba, Elias? Bulong ng nilalang. Ganito ka na lang ba matatapos? Hindi agad sumagot si Mang Elias. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo.
At sa gitna ng ingay ng mga bulong, sa gitna ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanya, may isang alaala ang malinaw na bumalik. Ang kanyang guro, ang matandang lalaking minsang nagsabi sa kanya, ang tunay na lakas ng isang albularyo ay hindi nanggagaling sa kanyang mga gamit, kundi sa kanyang paninindigan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng isang tahimik na desisyon. Hindi pa ito ang wakas, mahinahon niyang sabi. At kahit mahina ang kanyang tinig ay may dalang kakaibang bigat. Parang isang bagay na hindi basta mababali. Tumayo siya, dahan-dahan, ngunit matatag. Ibinuka niya ang kanyang palad at inilapit ang anting-anting sa gitna ng silid. Kung dadalhin mo ang aking nakaraan sa harap ko, wika niya, haharapin ko ito. Biglang tumahimik ang mga anino. Hindi sila umatras, ngunit tila sila'y naghintay. At sa loob ng katahimikan, ang nilalang sa loob ng babae ay muling nagsalita. Ngayon ay mas mababa, mas mapanganib. Kung ganoon, unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. At ihahandog ko sa iyo ang lahat. Sa isang iglap, sumiklab ang enerhiya sa loob ng silid. At si Mang Elias ay tuluyang hinila papasok sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang sariling alaala. Ang mundo sa paligid ni Mang Elias ay biglang nagbago. Hindi na niya nararamdaman ang sahig ng bahay. Ang malamig na hangin ay napalitan ng isang mabigat at halos hindi maipaliwanag na katahimikan. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang silid, wala na ang babaeng sinasapian. Ang kanyang kinatatayuan ay isang lugar na matagal na niyang iniwasang balikan. Ang kagubatan. Ngunit hindi ito ang kasalukuyang kagubatan. Ito ay ang kagubatan ng kanyang nakaraan. Mas madilim, mas tahimik, at mas buhay ang bawat anino. Dahan-dahan siyang huminga, pilit inuunawa ang kanyang kinalalagyan. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay basa at ang mga dahon ay tila hindi gumagalaw kahit walang hangin. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang higit pa ito sa isang ilusyon. Ito ay paglalantad. Isang pagpilit na harapin ang mga bagay na matagal niyang tinakasan. Sa di kalayuan, may nakita siyang liwanag. Isang maliit na apoy. At sa tabi nito, isang batang lalaki. Napahinto si Mang Elias. Hindi na niya kailangang lumapit upang makilala kung sino iyon. Sarili niya, Batang Elias. Nakaupo ito sa tabi ng apoy, hawak ang isang piraso ng kahoy na tila ginuguhitan ng kung ano-anong simbolo. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Isang inosenteng anyo ng sarili. Isang anyong matagal nang nawala. Dahan-dahang lumapit si Mang Elias. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, isang halo ng lungkot, pagsisisi at pangungulila. Hindi mo na ako maalala ano? Mahinang tanong ng matandang Elias, kahit alam niyang hindi siya maririnig. Ngunit sa kanyang gulat, napatingin ang Batang Elias sa kanya. Diretsyo. Parang nakikita siya. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng bata. Napatigil si Mang Elias. Paano? Halos hindi niya maituloy ang kanyang tanong. Ngumiti ang bata, isang ngiting puno ng kabataan.
nakaraan, ngunit may kakaibang lalim. Dahil ako ang bahagi mo na hindi mo kailanman naiwan. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang bawat salita ay tila may sariling bigat na unti-unting pumapasok sa kanyang puso. "Bakit mo ako iniwan?" tanong ng bata. Hindi iyon galit. Hindi rin paninisi. Ito ay isang tanong na puno ng sakit. Napayuko si Mang Elias. "Hindi kita iniwan," mahina niyang sagot. "Kinailangan ko lang magbago." "Magbago o tumalikod?" sagot ng bata. Tahimik. Muli, sa pagkakataong ito, walang bulong ng mga anino. Walang hampas ng hangin. Tanging ang dalawang bersyon ng iisang tao ang nagkaharap. At dahil doon, patuloy ng bata, may mga bagay kang hindi natapos. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang apoy sa pagitan nila ay kumurap. At mula sa likod ng bata, may isang anino na unti-unting lumitaw. Mas malaki, mas mabigat, at mas pamilyar. Hindi ito ibang nilalang. Ito ang parehong presensya na sumapi sa babae. Ang parehong nilalang na kanyang pinalaya noon. "Hindi mo ako pinakawalan dahil gusto mong tumulong," sabi ng anino. "Pinakawalan mo ako dahil gusto mong patunayan ang sarili mo." Unti-unting kumuyom ang kamao ni Mang Elias. "Bata ka noon," patuloy nito. "At ngayon, matanda ka na, ngunit ang pagkakamali mo ay nananatili." Tumingin si Mang Elias sa batang sarili. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Walang galit, walang takot, kundi isang simpleng paghihintay. Parang hinihintay kung ano ang pipiliin niya. Huminga ng malalim si Mang Elias. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi niya sinubukang itanggi ang nakaraan. Hindi niya ito tinakasan. Hindi niya ito itinulak palayo. Sa halip, tinanggap niya ito. "Oo," dahan-dahan niyang sabi, "nagkamali ako." Ang hangin ay tila huminto. Maging ang anino ay napatahimik. "Pinakawalan kita nang hindi ko nauunawaan kung ano ka," patuloy niya. "At dahil doon, may mga nasaktan, may mga buhay na nawala." Unti-unting lumambot ang kanyang tinig. At dala ko iyon hanggang ngayon. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang batang Elias. Hindi malawak, hindi masaya, ngunit sapat upang magbigay ng liwanag sa madilim na espasyo. "Kung ganoon," sabi nito, "handa ka na." "Para saan?" tanong ng matandang Elias. Tumayo ang bata at dahan-dahang lumapit sa kanya. Para hindi na tumakbo. At sa sandaling iyon, biglang naglaho ang bata. Ang apoy ay namatay. At ang kagubatan ay muling nagdilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Mang Elias sa dilim. Dahil sa loob niya may isang bahagi na matagal nang nawawala. Ang bumalik. At kasama nito, ang lakas na matagal na niyang nakalimutan. Sa gitna ng dilim, muling narinig ang tinig ng nilalang. Ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. "Hindi pa tapos, Elias." Dahan-dahang itinaas ni Mang Elias ang kanyang ulo. "Alam ko," mariin niyang sagot. At sa unang pagkakataon, handa na siyang tapusin ang sinimulan niya. Unti-unting nagbalik ang paningin ni Mang Elias sa kasalukuyan. Ang madilim na kagubatan ng kanyang alaala ay napalitan muli ng loob ng maliit na bahay.
ang dingding na gawa sa kahoy, ang kumikislap na lampara at ang babaeng nakahandusay sa banig, ngunit may nagbago. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na pareho. Hindi ito nawala, ngunit hindi na rin ito pumipigil. Sa halip, ito'y naging paalala. Isang tahimik na lakas. Sa kanyang harapan, ang babaeng sinasapian ay muling napakilos. Ang kanyang mga mata ay muling nagdilim at ang presensyang naninirahan sa loob nito ay unti-unting nagparamdam. Akala mo ba sapat na yon? Bulong ng nilalang. Isang pag-amin at matatapos na ang lahat? Hindi agad sumagot si Mang Elias. Sa halip, dahan-dahan siyang tumuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalinlangan. Hindi, sagot niya, payapa ngunit matatag, hindi sapat ang pag-amin. Isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng bahay. Ang mga anino sa sulok ay muling gumalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila agad lumapit. Parang nagmamasid. Parang naghihintay. Kung ganoon, sagot ng nilalang, ano ang magagawa mo ngayon na hindi mo nagawa noon? Huminga ng malalim si Mang Elias. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting, ang parehong bagay na matagal niyang itinago, ang parehong bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng pagkatalo, kundi ng kanyang responsibilidad. Hindi ko nahahayaang magpatuloy pa ito, mariin niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Sa bawat hakbang, ang hangin ay tila lumalaban, parang may pumipigil sa kanya, parang may gustong hilahin siya pabalik. Ngunit hindi siya tumigil. Ang ginawa ko noon, patuloy niya, hindi ko na mababawi. Tumigil siya sa tabi ng babae. Ibinuka niya ang kanyang palad at inilagay ang anting-anting sa ibabaw ng dibdib nito. Pero ang mangyayari ngayon, iyon ang kaya kong baguhin. Biglang napaarko ang katawan ng babae. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, hindi boses ng isang tao, kundi ng isang bagay na pilit tinatanggal mula sa kung saan ito kumapit. Umalo ng hangin. Ang lampara ay muntik ng mamatay. Sa labas, narinig ang mas malakas na kaluskos. Ang mga aninong kanina pa nagmamasid ay tila hindi na mapakali. Hindi ka sapat, sigaw ng nilalang. Matanda ka na, mahina ka na. Napapikit si Mang Elias, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Sa halip, lalo pa niya itong idiniin. Maaaring mahina na ang katawan ko, sagot niya halos pabulong ngunit malinaw, pero hindi ang paninindigan ko. Unti-unti niyang binigkas ang isang panalangin. Hindi ito malakas. Hindi ito mabilis. Ito ay mabagal, parang bawat salita ay pinapanday mula sa kanyang puso. Habang tumatagal, ang hangin sa loob ng bahay ay unti-unting nagbabago. Ang lamig ay napapalitan ng init. Ang dilim ay tila napipigil. Ngunit ang nilalang, hindi sumusuko. Hindi mo ako kayang itaboy. Mariin itong sigaw. Bahagi na ako ng mundong ito, bahagi na ako ninyo. Sa sandaling iyon, bahagyang kumunot ang noo ni Mang Elias. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan ng mga salitang iyon. May bahagi ng nilalang na konektado sa kanya, sa kanyang pagkakamali, sa kanyang desisyon. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang tumibay. Kung bahagi ka ng pagkakamali ko, sabi niya, ako rin ang magtatapos sa iyo.
Biglang sumiklab ang enerhiya mula sa anting-anting. Isang liwanag ang unti-unting kumalat mula sa kanyang palad papunta sa katawan ng babae. Napasinghap ito. Ang kanyang mga mata ay kumurap, sandaling bumalik ang kanyang tunay na anyo. Igtas mo ako, mahinang bulong nito. Isang sandali ng katahimikan. Isang sandali ng pag-asa. Ngunit agad itong naputol. Muling dumilim ang kanyang mga mata. Hindi pa, sigaw ng nilalang. Sa labas, sabay-sabay na kumalabog ang mga dingding. Ang mga anino ay tila sumusubok ng pumasok. Ang buong bahay ay parang hindi na makakatagal. Huminga ng malalim si Mang Elias. Sa kanyang isipan, malinaw ang katotohanan. Hindi ito matatapos sa loob lamang ng maliit na bahay na ito. Ang laban na ito ay mas malalim, mas malawak. At kung hindi ka lalabas, dahan-dahan niyang sabi, "Ako ang pupunta sa'yo." Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga anino ay tumigil. Maging ang nilalang ay tila napahinto. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong nito, mas mababa ang tinig. Dahan-dahang inalis ni Mang Elias ang kanyang kamay. Hindi dahil tapos na, kundi dahil may susunod na hakbang. "Hindi ka dito nagsimula," sabi niya, "at hindi ka rin dito matatapos." Tumayo siya, at sa kanyang mga mata, may malinaw na direksyon. Ang kagubatan, doon nagsimula ang lahat. At doon, niya ito tatapusin. Sa labas, ang hangin ay muling gumalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng takot, kundi ng paparating na wakas. Tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang buwan ay tila nagmamasid mula sa likod ng dilim. Sa harap ng maliit na bahay, nakatayo si Mang Elias, hawak ang kanyang supot. Ang anting-anting ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang palad. Sa likod niya, ang babaeng sinasapian ay nananatiling nakahandusay, humihinga ng mabigat. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na hindi doon matatapos ang lahat. Sa tabi ng pintuan, naroon ang bata. Namumugto ang mga mata, nanginginig ang mga kamay. "Lolo," mahinang tawag nito, "aalis po ba kayo?" Saglit na napatingin si Mang Elias. Sa murang mukha ng bata, nakita niya ang parehong takot na minsang naramdaman niya noong siya'y bata pa, ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol, ng pag-asa na nakasandal sa isang taong maaaring hindi sapat. Ngunit ngayon, siya na ang taong iyon. "Babalik ako," mahinahon niyang sabi. "Paano po ang nanay ko?" tanong ng bata, halos pabulong. Sandaling nanahimik si Mang Elias. Hindi niya kayang magsinungaling, ngunit hindi rin niya kayang alisin ang pag-asa. "Hindi ko siya iiwan," sagot niya. "Kaya ko itong babalikan." Dahan-dahan siyang lumuhod at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng bata. "Manatili ka rito," dagdag niya. "Huwag mong papasukin ang kahit na sino at anuman ang marinig mo, huwag kang lalabas." Tumango ang bata kahit halatang hindi nito lubos na nauunawaan ang bigat ng kanyang mga salita. Tumayo si Mang Elias. At sa isang huling sulyap, tumalikod siya, patungo sa kagubatan. Sa bawat hakbang niya papasok sa dilim, ang hangin ay unti-unting nagbabago. Mas malamig, mas mabigat. Ang mga tunog ng gabi, mga kuliglig, mga ibon, unti-unting nawawala. Parang may hangganan na kanyang tinatawid. Isang hangganan na matagal na niyang hindi nilalapitan. Huminto siya sandali.
Sa harap niya, ang mga puno ay tila mas siksik, mas matangkad at mas tahimik kaysa sa karaniwang kagubatan. Ito na ang bahagi na alam niyang hindi basta pinapasok. Dito niya unang narinig ang bulong. Dito niya ginawa ang pagkakamali. At dito niya haharapin ang bunga nito. Matagal na kitang hinihintay, muling narinig niya ang tinig. Hindi ito mula sa isang direksyon. Ito ay nasa paligid, nasa hangin, nasa lupa. At narito na ako, sagot ni Mang Elias, walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Habang lumalalim ang kanyang pagpasok, napansin niya ang mga pagbabago. Ang mga puno ay may bakas ng pagkaitim, parang nasunog, ngunit nananatiling nakatayo. Ang lupa ay tila may mga marka, mga bakas ng ritual na matagal nang natapos, ngunit hindi kailanman nawala. At sa gitna ng lahat, isang lumang puno, mas malaki kaysa sa iba. Mas matanda, mas tahimik. Napahinto si Mang Elias. Ito na, ang parehong puno. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng hangin. Parang may nagbabantay, parang may ayaw siyang palapitin. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa makarating siya sa mismong harap nito. At doon, nakita niya ang mga bakas. Mga ukit sa puno, mga simbolong pamilyar. Ang parehong simbolo na tinanggal niya noon. Ang parehong selyo na kanyang winasak. Naalala mo na? Tanong ng tinig. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Oo, sagot ni Mang Elias. Kung ganoon, sabi nito, alam mo na rin kung ano ang kailangan mong gawin. Huminga ng malalim si Mang Elias. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang gagawin. Kung ito ang paraan, bulong niya, handa ako. Biglang umalon ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot at ang lupa ay bahagyang nanginig. Mula sa likod ng puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Hindi ganap na tao, hindi ganap na anino, ngunit malinaw. Ito ang nilalang, ang parehong presensya na kanyang pinalaya. Mas malakas, mas malinaw, at mas mapanganib. Sa wakas, sabi nito, magkaharap na tayo nang walang ibang makikialam. Tinitigan ito ni Mang Elias. Hindi na siya umatras. Hindi na siya nag-aatubili. Sa pagkakataong ito, wala nang takbuhan. Tapos na ang pag-iwas, mariin niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Kung ganoon, sagot nito, simulan na natin ang katapusan. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tuluyang nagbago at ang kagubatan ay naging saksi sa huling laban. Ang hangin sa paligid ng matandang puno ay naging mabigat, halos hindi na mahangin kundi parang tubig na kailangang lusungin. Sa pagitan ni Mang Elias at ng nilalang, tila may di nakikitang hangganan. Isang espasyong puno ng galit, alaala at mga bagay na hindi pa natatapos. Hindi na nagsalita si Mang Elias. Sa halip, mariin niyang hinawakan ang kanyang anting-anting at dahan-dahang inilabas ang ilan pang gamit mula sa kanyang supot, mga tuyong dahon, isang maliit na sisidlan ng pulbos at isang piraso ng tela na may ukit na simbolo. Ngunit hindi niya agad ginamit ang mga ito. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi lamang lakas o ritual ang kailangan, kundi paninindigan. Kilala mo ba kung ano ang tunay mong ginawa?
Tanong ng nilalang, ang tinig ay tila nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Hindi mo lang ako pinalaya, sinira mo ang balanse. Alam ko, sagot ni Mang Elias. Walang pagtanggi, walang pag-iwas. Isang tuwirang pagtanggap. Saglit na tumahimik ang nilalang, parang sinusukat ang kanyang kaharap. Kung ganoon, sabi nito, handa ka na bang magbayad? Huminga ng malalim si Mang Elias. Kung iyon ang kailangan, sagot niya. Biglang kumislap ang mga anino sa paligid. Ang mga ugat ng matandang puno ay tila gumalaw na parang may sariling buhay. Ang lupa ay bahagyang umangat at bumagsak at ang hangin ay nagdala ng malamig na aling-awngaw parang mga tinig na matagal nang nakakulong sa lugar na iyon. Hindi sapat ang salita, mariing sabi ng nilalang, ipakita mo. Sa isang iglap, sumugod ito. Isang mabilis at madilim na anyo na tila walang bigat, ngunit may lakas na kayang magpabagsak ng kahit sino. Ngunit sa pagkakataong ito, handa si Mang Elias. Ibinuhos niya ang pulbos sa harap niya at mabilis na binigkas ang isang panalangin. Sa sandaling kumalat ito sa hangin, may isang liwanag na sumiklab sa pagitan nila. Napaurong ang nilalang, ngunit hindi ito nasaktan. Sa halip, tila lalo itong nagalit. Hindi na ako ang dati mong kinakalaban, sigaw nito. Hindi rin ako ang dati mong kinakatakutan, sagot ni Mang Elias. Sa bawat salita, unti-unting tumitibay ang kanyang tindig. Hindi na siya ang batang padalos-dalos. Hindi na rin siya ang matandang umiiwas. Siya ngayon ay isang taong handang managot. Biglang sumugod muli ang nilalang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dumiretso. Umiikot ito, nagpapakita ng mga anyo, mga mukha, mga taong nasaktan, mga taong hindi niya nailigtas. Kilalanin mo sila, sigaw nito. Ito ang bunga ng ginawa mo. Isa-isang lumitaw ang mga anyong iyon sa paligid niya. Mga mata na puno ng tanong, mga mukhang puno ng sakit. Saglit na nanghina si Mang Elias. Ang bawat mukha ay parang hinahawak ang kanyang puso. Ngunit sa halip na tumingin sa ibaba, itinayo niya ang kanyang sarili. Oo, sabi niya, halos pabulong. Sila ang bunga ng pagkakamali ko. Unti-unti niyang inilapag ang kanyang mga gamit sa lupa. Hindi siya umatake. Hindi siya tumakbo. Sa halip, lumuhod siya. Napahinto ang nilalang. Maging ang mga aninong nasa paligid ay tila natigilan. Ano ang ginagawa mo? Tanong nito, may halong pagdududa. Ipinikit ni Mang Elias ang kanyang mga mata. At hindi ko na sila maibabalik, patuloy niya. Ngunit hindi ko nahahayaang madagdagan pa. Unti-unting nagbago ang hangin. Ang galit na kanina ay tila lumalamon sa paligid ay bahagyang napigil. Hindi ito kapatawaran, mariing sabi ng nilalang. Hindi ko hinihingi iyon, sagot ni Mang Elias. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, biglang nag-iba ang anyo ng nilalang. Hindi na ito kasing galit, ngunit hindi rin ito humina. Sa halip, mas naging malinaw, mas naging buo. At kung hindi ka patawaran, tanong nito, ano ang hinahanap mo? Dahan-dahang iminulat ni Mang Elias ang kanyang mga mata. Katarungan, sagot niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa salitang iyon. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting huminto sa paggagalaw. Ang hangin ay tila naghihintay at sa gitna ng matandang puno, ang laban ay nagbago. Hindi na lamang ito pagitan ng lakas at lakas, kundi
ng katotohanan at ng pagtanggap. Kung ganoon, bulong ng nilalang, ipakita mo kung paano mo ito tatapusin. Dahan-dahang tumayo si Mang Elias at sa kanyang mga mata, wala nang pagdududa. Ang susunod na hakbang, ang magtatakda ng wakas ng lahat. Ang hangin sa paligid ng matandang puno ay tuluyang tumahimik. Walang kaluskos, walang bulong. Tanging ang mabigat na presensya ng dalawang nilalang na matagal nang magkaugnay, isang matandang albularyo at ang aninong bunga ng kanyang pagkakamali. Nakatayo si Mang Elias, tuwid ang likod, ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalinlangan. Sa kanyang harapan, ang nilalang ay hindi na gumagalaw, tila naghihintay, tila nagbibigay ng isang huling pagkakataon. Alam mo na ang kailangan, sabi nito, mababa at malinaw ang tinig. Tumango si Mang Elias. Hindi na niya kailangang tanungin kung ano iyon. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, matagal na niyang alam ang katotohanan na may mga pagkakamaling hindi na itatama ng simpleng pagsisisi, na may mga sugat na hindi naghihilom sa paglipas ng panahon. May mga bagay na nangangailangan ng kapalit. Dahan-dahan niyang inilabas ang anting-anting mula sa kanyang palad. Ang lumang piraso ng kahoy ay tila mas mabigat ngayon kaysa dati. Hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa kahulugan nito. Ito ang nagsilbing gabay ko, mahinahon niyang sabi. Ito ang nagpanatili sa akin sa landas, kahit noong ako'y naligaw. Tumingin siya sa matandang puno, sa mga ukit, sa mga bakas ng isang ritual na hindi niya tinapos. At ito rin ang magtatapos sa lahat. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ng puno. Ang lupa ay malamig, ngunit hindi na niya ito ininda. Sa halip, inilagay niya ang anting-anting sa gitna ng mga ukit, eksakto kung saan niya ito winasak noon. Sa sandaling dumikit ito sa puno, isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat. Ang hangin ay biglang umikot. Ang mga dahon ay nagtilian. At ang lupa ay bahagyang nanginig. Napaatras ang nilalang. Anong ginagawa mo? Sigaw nito sa unang pagkakataon ay may halong kaba. Hindi sumagot si Mang Elias. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Hindi ito tulad ng mga nauna. Hindi ito para magtaboy. Hindi ito para manalo. Ito ay para magtapos. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, ang liwanag mula sa anting-anting ay lumalakas. Unti-unting gumuhit ang mga simbolo sa puno, parang muling nabubuhay ang isang matagal nang patay na selyo. Hindi mo ito kayang gawin, sigaw ng nilalang. Kung tatapusin mo ito, kasama ka. Dahan-dahang iminulat ni Mang Elias ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, may kapayapaan. Alam ko, sagot niya. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Maging ang hangin ay tila napahinto. Matagal ko nang dala ang pagkakamaling ito, patuloy niya. Panahon na para ako rin ang maging kapalit. Biglang sumugod ang nilalang. Hindi na ito nag-aatubili. Hindi na ito nagtatago. Ito ay isang purong lakas na pilit pipigil sa kanya. Ngunit hindi na umatras si Mang Elias. Sa halip, inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng anting-anting. At dito matatapos ang lahat. Sa isang iglap, sumiklab ang liwanag. Hindi ito nakakasilaw. Ngunit ito'y sapat upang palayasin ang dilim. Ang nilalang ay napahinto, tila nakatali sa lugar kung saan ito nakatayo.
Elias, bulong nito, ngayon ay hindi na galit, kundi puno ng bigat. Hindi ito ang tanging paraan. Ngunit huli na, ang selyo ay muling nabuo. Ang mga ukit sa puno ay kumikislap at ang lupa ay tila humihinga. Unti-unting hinila ang nilalang. Pabalik sa pinanggalingan nito, sa lugar kung saan ito dapat manatili. Sumigaw ito, hindi sa galit, kundi sa pagkawala. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakaluhod si Mang Elias. Hindi na siya gumalaw, hindi na siya nagsalita. Ang liwanag ay unti-unting kumupas. Ang hangin ay muling tumahimik at ang kagubatan ay bumalik sa dati nitong anyo. Tahimik, mapayapa, ngunit may iniwang bakas. Sa paanan ng matandang puno, ang anting-anting ay wala na. At si Mang Elias ay hindi na muling nakita. Sa malayo, sa maliit na bahay sa gilid ng baryo, ang babaeng kanina'y sinasapian ay biglang napasinghap. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi, siya ay tunay na huminga. Sa tabi niya, ang bata ay napaiyak, ngunit hindi na sa takot, kundi sa ginhawa. Nanay, bulong nito. Mahinang ngumiti ang babae. At sa labas, ang hangin ay nagdala ng isang tahimik na pamamaalam. Lumipas ang mga araw. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa dati nitong ritmo. Ang mga magsasaka ay muling nagbalik sa kanilang bukirin, ang mga bata ay muling naglalaro sa ilalim ng araw, at ang mga gabi ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng katahimikan, may isang bagay na hindi na muling naibalik. Ang presensya ni Mang Elias. Walang nakakita sa kanyang pag-uwi. Walang nakapagsabi kung saan siya napunta. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan sa kanyang kubo, ang lumang pintuan na bahagyang nakabukas, ang mga halamang gamot na maayos na nakasabit, at ang mga gamit na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit hindi na siya bumalik. Sa maliit na bahay na minsang pinagmulan ng lahat, ang babae na dating sinasapian ay unti-unting gumaling. Hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kanyang diwa. May mga gabing siya'y nagigising, pawis, na tila may naaalalang hindi niya lubos maunawaan. Ngunit sa bawat paggising, naroon ang kanyang anak na kayakap, nagbibigay ng init at katiyakan. Ligtas na tayo, madalas nitong sabihin. At sa bawat pagkakataon, pinipili niyang maniwala. Sa baryo, ang mga tao ay patuloy na nag-uusap. May mga nagsasabing si Mang Elias ay kinuha ng mga nilalang ng kagubatan. May mga naniniwalang siya ay naglakbay upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin sa ibang lugar. At mayroon ding nagsasabing hindi siya nawala, na siya ay nananatili. Hindi na bilang isang tao, kundi bilang isang bantay. Isang presensya na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang bata na ngayon ay mas tahimik, mas mapagmasid, ay naglakad papunta sa gilid ng kagubatan. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Huminto siya sa may hangganan ng mga puno. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito'y tila nagbabantay. Lolo, mahinang bulong niya. Walang sumagot. Ngunit may hangin na marahang dumaan. Hindi malamig, hindi mabigat, kundi banayad,
parang haplos. Unti-unting napangiti ang bata. "Salamat po," dagdag niya. At sa sandaling iyon, ang mga dahon ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Parang may sumagot. Sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng matandang puno kung saan natapos ang lahat, nananatiling tahimik ang lupa. Ang mga ukit ay wala na. Ang mga bakas ay tila binura ng panahon. Ngunit may isang bagay na naiwan. Isang di maipaliwanag na balanse. Isang katahimikan na hindi lamang kawalan ng ingay, kundi presensya ng kaayusan. At sa mga gabi, kung saan ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay payapa, may ilang nagsasabing may nararamdaman sila sa kagubatan. Hindi takot, hindi pangamba, kundi pagbabantay. Ang kwento ni Mang Elias ay hindi isinulat sa mga aklat. Hindi ito itinuro sa mga paaralan. Ngunit sa bawat henerasyon, may mga magulang na nagkukwento sa kanilang mga anak tungkol sa isang matandang albularyo na hindi natakot harapin ang kanyang pagkakamali. Isang taong pinili ang pananagutan kaysa pagtakas. At isang bantay na kahit wala na sa paningin ng tao, ay patuloy na nagbabantay sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, hindi takot ang kanilang nadarama, kundi paggalang at tahimik na pasasalamat. Dahil sa isang lugar na hindi nakikita ng karamihan, may isang matandang albularyo na patuloy na nagbabantay.